Magandang araw sa iyo. Naisip mo na ba kung hanggang saan ba talaga yung responsibilidad ng isang recruitment agency? Lalo na kung yung pinadala nilang OFW nakaranas ng, alam mo na, hindi magandang pagtrato sa ibang bansa. Oo, mabigat na tanong yan. Tapos, paano kung may pinirma sa siyang kasulatan? Yung nagsasabing wala na siyang habol. Sapat na ba yun para parang makalusot na lang yung agency at employer? Actually, yan yung mismong sitwasyon na tatalakayin natin ngayon. Based ito sa isang totoong kaso na umabot pa sa Korte Suprema. Ah, talaga? Oo, pag-uusapan natin yung mga nangyari, yung naging desisyon sa mababang korte hanggang sa, syempre, yung final na hatol ng Supreme Court. Okay, sige, interesting to. So, anong kaso ba ito at kailan na-decide? Ito yung kasong Ascent Skills Human Resources Services Inc. et al. Versus Alma Takda Manuel. GR No. 249843 na lumabas yung desisyon noong October 6, 2022. Medyo bago-bago pa. Sige, simulan na natin. Kwento muna tayo kay Alma Manuel. Ano bang nangyari sa kanya? Okay. So si Alma, pinadala siya ng Ascent Skills Agency, ito yung local agency dito, papuntang Saudi Arabia bilang domestic helper. Ang kontrata niya, malinaw, para sa Riyadh. Ito ay noong April 2017. Riyadh dapat, pero Pero pagdating niya sa airport doon, iba pala yung ticket niya. Papuntang Jeddah, tapos mula doon dinala siya sa Abha, so malayo sa Riyadh. okay. So, umpisa pa lang parang may mali na sa kontrata, di ba? Pero hindi lang yan, tama. Lumala pa raw. Oo kasi ayon mismo kay Alma, pangatlong araw pa lang niya doon sa amo niya, si Rahman, habang minamasahe niya raw ito, hinipuan siya sa dibdib. Grabe. Tapos pinilit pa raw siyang hawakan yung ari ng amo niya. Nako, nagsumbong ba siya? Anong ginawa niya? Nagsumbong daw siya dun sa asawa ng amo, pero parang wala ring nangyari. Nagpaturi pa rin daw yung pangharas sa kanya. Nakakatakot naman yan. So, anong naging hakbang niya? Dahil doon, humingi na siya ng tulong. Gusto niyang bumalik dun sa foreign agency, yung silver contract, para sana, humingi ng tulong. Tinulungan ba siya? Inalok daw siya ng bagong trabaho. Kaso, sa Abha pa rin. Tumanggi siya kasi nga, di ba, Riyadh dapat yung nasa kontrata niya. Tama naman. So pagkatapos nun, dinala daw siya sa isang lugar, yung United Project Company o UPC. At ano naman itong UPC? Anong nangyari sa kanya doon? Ayon kay Alma, parang hindi maganda yung lugar. Ikinulong daw siya kasama ng mga OFWs pa sa isang masikip na lugar, tapos kulang daw sila sa pagkain at tubig. Parang detention. Parang ganun nga, sabi pa niya, minsan daw, tira-tira o panis na pagkain pa yung binibigay sa kanya. Mahigit 2 buwan siyang nanatili sa ganung kalagayan. Grabe naman pala yung pinagdaanan niya. Kaya siguro, napilitan na lang siyang umuwi, ano? Oo, sumuko na siya Dahil sa sobrang hirap, nakiusap na lang siya na pauwi na siya ng Pilipinas. Pero may kapalit yung pagpapauwi, di ba? Yung pinirmahan niya. Yun na nga, bago siya payagang makaalis, pinapirma siya ng isang kasulatan, nakasulat sa Tagalog, na parang sinasabi doon na, wala siyang reklamo, wala siyang habol, sa employer man o sa agency. At dyan pumasok yung legal battle pag-uwi niya, tama? Kasi nagsampa siya ng kaso. Eksakto. Pagbalik niya rito sa Pilipinas, nagsampa siya ng kaso. Ang hinahabol niya, constructive dismissal, sexual harassment at iba pang mga bayarin. Laban sa Ascent, yung local agency, pati na yung mga opisyal nito. Anong depensa ng Ascent? Siguro sinabi nila nag-quit naman siya, di ba? Yun nga. Sabi ng Ascent, nag-quit daw si Alma kasi nahirapan lang daw siya sa laki ng bahay ng amo. Tapos, voluntaryo naman daw siyang pumirma doon sa kasulatan, yung quit claim. Okay, so naglaban sila sa korte. Anong nangyari sa labor arbitrator, yung unang level? Sa labor arbitrator or LA, nanalo si Alma. Sabi ng LA na patunayan na constructively dismissed siya. Teka lang, para malinaw sa lahat, anong ulit itong constructive dismissal? Kasi parang hindi siya yung typical na tanggal sa trabaho, di ba? Oo. Ang constructive dismissal, ito yung sitwasyon na
hindi ka man direktang sinabihan na fired ka, pero yung mga ginagawa ng employer mo o yung sitwasyon sa trabaho mo, ginawa niyang imposible na o sobrang hirap o delikado o hindi na makatarungan para manatili ka pa. Ah, Kaya mapipilitan ka na lang talagang umalis. Sa mata ng batas, katumbas pa rin yan ng illegal dismissal. okay. Gets. So, panalo si Alma sa LA. Pero hindi pa tapos. Hindi pa. Umakyat yung assent sa National Labor Relations Commission, yung NLRC, at doon binaliktad yung desisyon. Ha? Bakit daw? Sabi ng NLRC, kulang daw yung ebidensya ni Alma. Tapos, naniniwala sila na voluntaryo siyang umalis kasi nga pumirma siya doon sa kasulatan. Yung quit claim. Naku, nagkakabaligtaran. So, saan na sila pumunta? Sa Court of Appeals na? Oo, umakyat si Alma sa Court of Appeals or CA. At dito binaliktad na naman ang desisyon. Pinanigan ng CA si Alma at yung labor arbiter. Wow! Paano tiningnan ng CA yung kaso? Tinitingnan ng CA yung tinatamag na totality of circumstances. Hindi lang yung pirma. Tiningnan nila yung buong kwento, yung pagpapadala sa maling lugar, yung naranasang sexual harassment, yung kalagayan niya doon sa UPC. Sabi ng CA, malinaw la hindi voluntaryo yon. Napilitan lang talaga siyang umalis. Constructive dismissal. So, dahil nanalo si Alma sa CA, yung agency naman ang umakyat sa Korte Suprema. Tama. Ang tanong na niyan sa harap ng Korte Suprema, nag-abuso ba ng diskresyon, yung grave abuse of discretion, ang NLRC nung sinabi nilang voluntaryo si Alma umalis at hindi siya constructively dismissed? At ang pinakahihintay nating lahat, ano ang naging hatol ng Korte Suprema? Kinatigan ng Korte Suprema ang Court of Appeals. Ang final word, hindi voluntaryo ang pag-alis ni Alma. Siya ay constructively dismissed. Ano yung mga naging basehan ng Korte Suprema sa desisyon nila, lalo na doon sa pirmahang papel? Binigyang diin ng korte na oo, kailangan patunayan ng empleyado na constructively dismissed siya, pero responsibilidad naman ng employer, ng agency, na patunayang totoo at kusang loob yung resignation. Hindi basta-basta pwedeng sabihing nag-resign lang. Hindi. Tapos, sinabi pa nila, una, malinaw na paglabag sa kontrata yung pagpapadala kay Alma sa Abha imbes na Riyadh. Pangalawa, yung sexual harassment at yung masamang kondisyon sa UPC, ginawa nitong unbearable o hindi na matiis yung trabaho niya. So, yung quit claim, anong sabi ng korte doon? Sabi ng korte, yung pinirmahang kasulatan o quit claim, hindi yan sapat na patunay na voluntaryo siyang umalis. Lalo na't tiningnan nila yung estado ni Alma noon, isang OFW na nasa mahirap na sitwasyon. Ito daw ay isang contract of adherence. Kumbaga, pinapapirma lang siya, wala siyang tunay na choice o contract of choice. Parang take it or leave it yung sitwasyon niya. Ganun na nga. Sabi ng korte, yung buong sitwasyon nagpapakita ng pamimilit o coercion at yung parang wala na siyang pag-asa o utter hopelessness, kaya napilitan na lang siyang pumirma para makauwi. Napakalinaw. May iba bang pananagutan yung agency bukod doon sa mga usual na bayarin sa illegal dismissal? Meron. At dito lalong naging makabuluhan yung desisyon. Hindi lang basta pinagtibay ng Korte Suprema yung desisyon ng CA, itinaas pa nila yung danyos perwisyo. Talaga? Magkano? Yung moral at exemplary damages na 10,000 pesos lang bawat isa sa desisyon ng CA, ginawa ng Korte Suprema na 100,000 pesos bawat isa. Wow! Ang laki ng tinaas. Bakit daw? Dahil nakita ng korte na may bad faith o masamang intensyon yung agency at eto pa, alinsunod sa batas natin yung Migrant Workers Act or RA 8042 na inamendahan ng RA 1022, pinanagutan din yung mga opisyal mismo ng agency, kasama yung korporasyon. Ito yung tinatawag na solidary liability. Yung solidarity liability. Ano ulit ang ibig sabihin niyan para sa agency at sa mga opisyal? Ibig sabihin, pareho silang may pananagutan. Hindi pwedeng sabihin ng mga opisyal na yung kumpanya lang ang may kasalanan, sabay silang mananagot sa pagbabayad ng mga claims ni Alma. Pinapakita nito na
mabigat talaga yung responsibilidad ng mga taong nasa likod ng isang recruitment agency. Oo nga. Talagang comprehensive yung naging desisyon, malinaw yung proteksyon para sa OFW, kaya ito yung tanong ko naman para sa iyo na nakikinig. Sa tingin mo ba, sapat na kaya yung mga batas natin ngayon at yung ganitong mga desisyon ng korte para alam mo yung tunay na maprotektahan ng ating mga OFW laban sa mga mapang-abusong agency at employer? Isang magandang tanong yan para pag-isipan. At para lang ma-recap natin, yung mga mahalagang aral o doktrina mula sa kasong ito. Sige. Una, yung constructive dismissal. Nangyayari ito kapag yung trabaho mo ginawang imposible, hindi ligtas, o hindi na makatarungan ng employer mo, kaya napilitan ka ng umalis. Okay. Pangalawa, voluntary resignation versus quitclaim. Hindi porkit pumirma sa quitclaim, voluntaryo na agad umalis. Kailangan pa ring tingnan yung totality of circumstances o yung buong kwento. Mahalaga yan. At pangatlo, yung solidary liability sa ilalim ng RA 8042 as amended. Sabay na nananagot ang local recruitment agency, pati na ang mga opisyal at direktor nito para sa mga hinahabol ng OFW. Malinaw na malinaw. Anong masasabi mo rito? May reaksyon ka ba? Mag-iwan ka naman ng komento sa baba. At kung naging makabuluhan sa'yo itong ating paghimay, pakipindot na rin yung favorite button. Oo nga. At syempre, para lagi kang updated sa mga susunod pa nating pagsised sa mga importanteng kaalaman, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa The Deep Dive. Hanggang sa muli!